Hi, welcome po mga kuya. Kumusta po kayo? Nawa nasa mabuting kalagayan po kayo mga kuya. Ang topic natin for today is about ang rosaryo. Ang topic natin nakaraan po mga kuya na sinasabi ko na ang banal na rosaryo po ay wala daw ito daw sa Biblia ayon po sa mga protestante. Pero ang topic natin ngayon na patunayan natin na ang banal na Biblia ay nasa rosaryo po mga kakuya. So ang mga misteryo ng Santo Rosario, dito natin mapatunayan ngayon po mga kuya na totoo ba ang ating sinasabi na mali ang mga protestante noong bintang nila na hindi talaga nila pinag-aralan ang doktrina ng inang simbahan po mga kakuya. So ang mga misteryo ng Santo Rosario. Ang mga misteryo ng Santo Rosario, ang una ang misteryo ng Tuwa, Lunes at Sabado. Ang ikalawa naman ang misteryo ng Hapis. Ito ay sa Martes at Biyernes po mga kuya. Ang ikatlo, ang misteryo ng Luwalhati, Miyerkules at Linggo. Ang ikaapat, ang misteryo ng Liwanag, Huwebes, no mga kakuya. So ang una, ang misteryo ng Tuwa ay binubuo ng mga sumusunod. Ang pagbati ng anghel kay Birheng Maria, mababasa natin po mga kuya sa Lucas 1, verse 26 hanggang 38. Ang ikalawa, ang pagdalaw ni Birheng Maria kay Santa Elizabeth. Mababasa natin po mga kuya sa Lucas 1, verse 39 hanggang 45. Ang ikatlo, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus, mababasa natin sa Matthew 1, verse 18 hanggang 25, Lucas 2, verse 1 hanggang 7. Ang ikaapat, ang paghahandog kay Hesus sa templo, mababasa natin sa Lucas 2, verse 22, verse 38. Ang ikalima, ang pagkakatagpo kay Hesus sa loob ng templo, mababasa natin mga kuya sa Lucas 2, verse 41 hanggang 52. Ang ikalawa, ang misteryo ng hapis ay binubuo ng mga sumusunod. Ang paghihirap ng sa halamanan ng Panginoon sa Gethsemane, mababasa po natin mga kuya sa Matthew 26 verse 36 hanggang 46. Marcos 14 verse 32 hanggang 42. Sa Lucas 22 verse 39 hanggang 46. Ang ikalawa, ang paghampas kay Jesus habang nakatali sa haliging bato. No, mababasa natin mga kuya sa Matthew 27 verse 26, Marcos 15 verse 15, Juan 19 verse 1. Ang pagpuputong ng kurunang tinik, mababasa natin sa Matthew 27 verse 27 hanggang 30, Marcos 15 16 hanggang 19, Juan 19 verse 2 hanggang 3. Ang pangapat, ang pagpasan ng cross, Matthew 27 verse 31 hanggang 32. Marcos 15 verse 20, Juan 19 verse 17. Ang pagkapako sa krus at pagkamatay ni Jesus sa mababasa natin sa Matthew 27 verse 35 hanggang 55, Marcos 15 verse 24 hanggang 40, sa Lucas 23 verse 26 verse 43, sa Juan 19 verse 18 hanggang 30. Ang ikatlo, ang misteryo ng luwalhati ay binubuo ng mga sumusunod. Ang una, ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, mababasa natin sa Matthew 28 verse 1 hanggang 10, Marcos 16 verse 1 hanggang 8, Lucas 24 verse 1 hanggang 12, Juan 20 verse 1 hanggang 10. Ang ikalawa, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon, no? Marcos 16 verse 19 hanggang 20, Lucas 24 verse 50 hanggang 53, Gawa 1 verse 9 hanggang 11. Ang ikatlo, ang pagbaba ng Espiritu Santo, mababasa natin mga kuya sa Gawa 2 verse 1 hanggang 4. Ang pang-apat, ang pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen Maria, mababasa natin sa Pahayag 12 verse 1, Hebreo 11 verse 5, o 2 Hari 2 verse 10 hanggang 11. Ang panglima, ang pagkukuruna sa mahal na Birhen, Pahayag 12 verse 1, upang magkaroon ng malinaw na ugnayan ang misteryo ng galak at ang misteryo ng hapis. Idinagdag ni Santo Papa Juan Pablo II ang misteryo ng liwanag. Ito ang nakaganapan sa buhay ng Panginoong Hesus sa pagitan ng misteryo ng galak at ng misteryo ng hapis. Ang ikaapat, ang misteryo ng liwanag ay ang mga sumusunod. Ang pagbinyag sa Panginoon Hesus, sa mababasa natin sa Matthew 3 verse 13 hanggang 17. Mabasa rin natin sa Marcos 1 verse 9 hanggang 11. Lucas 3 verse 21 hanggang 22. Ang ikalawa, ang paghihimala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Mababasa natin sa Juan 2 verse 1 hanggang 12. Ang ikatlo, ang pagpahayag ng kaharian ng Diyos, mababasa natin sa Matthew 4
verse 12 hanggang 7, hanggang 29. Ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus, mababasa natin sa Matthew 17, verse 1 hanggang 8. Ang panglima, ang pagtatag ng banal na Eucharistia bilang sakramento. Mababasa natin sa Matthew 26 verse 20 hanggang 30, Marcos 14 verse 17 hanggang 26, Lucas 22 verse 14 hanggang 20, Juan 13 verse 21 hanggang 30. So dito napakalinaw po mga kakuya na talagang ang banal na rosaryo ay talagang ay biblical po talaga. Yun nga sinasabi natin po mga kakuya, ang Biblia ay nasa banal na rosaryo. Kapag bitbit mo ang banal na rosaryo ay parang binitbit mo na ang buong Biblia po mga kakuya. Sapagkat ang banal na rosaryo ay punong-puno ng talambuhay, buhay ni Kristo po mga kuya at ni Maria. Kaya nakasentro ang rosaryo sa buhay ni Kristo po mga kakuya. So malinaw sa ating nabasa at biblical talaga ayon po sa mga anti-Catholics talaga na wala naman talaga daw sa Biblia. Hindi nila alam po mga kakuya ang banal na rosaryo, ang Biblia ay nasa banal na rosaryo. Kaya muli at mag-aral, magsuri po talaga tayo po mga kakuya para hindi po talaga tayo madinggoy sa ibang pananampalataya. Kaya God bless at maraming salamat po sa inyong lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices.